Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw sa inyo muli mga kapatid. Salamat sa Diyos sa panibagong buhay, kalakasan na pinagkaloob niya sa atin sa pangaraw-araw na buhay na ito. Salamat po, Panginoon. At napakainam na tayo magbubulay-bulay ng kanyang salita. Sa Isaiah 44 verse 22 ay sinasabi po ay ganito, ang pagkakasala mo'y pinawi ko na. Naglahong ulap ang katulad. Ika'y manumbalik dahil tinubos na kita at pinalaya. Purihin ang pagkakabasa ng kanyang salita, lubos na tayong pinagpala nito. Sa tuwing maririnig natin ang makapangyarihan na salita ng Diyos. Kapatid, lahat tayo ay nagkakasala. Lahat tayo ay may dalang kasalanan na minsan ay nagiging hadlang sa ating paglapit sa Diyos. Pero ang magandang balita, ang Diyos ay handang magpatawad, tumanggap muli sa bawat isa na lumalapit sa Kanya. Ang tanong ay ito, kapatid, naranasan mo na bang magkamali at mahiyang bumalik sa isang taong mahal mo? Kung oo, minsan napipilitan tayo o ayaw nating lumapit, bumalik, humingi ng sorry. Nakakalungkot po pag gano'n. Bago ako magpatuloy, nais ko munang magbigay ng ilang illustration tungkol dito. May isang batang lalaki na tumira sa bahay ng kanyang lola. Minsan, habang naglalaro siya ng tirador, natamaan niya ang alagang manok ng kanyang lola at napatay ito. Sa sobrang takot, itinago niya ito. Ngunit, nakita siya ng kanyang pinsan. Simula noon, ginagamit siya ng pinsan niya. Ikaw ang pumatay sa manok. Gawin mo to o isusumbong kita. Sa huli, nagsisi ang bata at inamin sa lola ang kasalanan. Ngumiti ang lola at sinabi, alam ko, nakita kita noon, pero matagal na kitang pinatawad. Gusto ko lang malaman kung hanggang kailan mo hahayaan ang sarili mong alipinin ng takot at kasalanan. Kapatid, tingnan natin ang ilang mga puntos na pwede nating makita sa talatang yon. Sa Isaiah chapter 44 verse 22, natin pong binasa ang sabi po ay, ang pagkakasala mo'y pinawi ko na. Kapatid, pinawi na ng Diyos ang ating kasalanan. Ang salitang pinawi ay nagpapakita ng kabuuang kapatawaran. Walang bakas, walang natira, ang kasalanan ay binura na. Sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na magpapatawad sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. Kapatid, huwag mong hayaan ang kasalanan ng kahapon na maging tanikala mo ngayon. Kung pinatawad ka ng Diyos, tanggapin mo ang kanyang kapatawaran. Maniwala ka na tapos na ito ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Isa pang puntos na makikita natin doon ay sa Isaiah 44:22 letter B ay naglahong ulap
ang katulad. Wow, napakatindi ano po. Walang pilat. Ang ulap ay hindi nananatili. Darating, lilipas, maglalaho. Ganito inhalintulad ng Diyos ang ating kasalanan. Wala nang bakas kapag pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Kapatid, huwag ka na mag-alinlangan. Huwag ka na matakot. Huwag ka na magduda pagkat ang ating mga kasalanan ay naglahong ulap ang katulad. Walang kabakas-bakas na kasalanan na makikita sa atin. Hebrews chapter 8 verse 12, sapagkat kaawaan niya tayo at ang ating mga kasalanan ay kinalimutan na niya. Salamat sa Panginoon. Lagi tayong nagkakamali. Pero sa harapan ng Diyos, lahat ng ating hiningi ng tawad, lahat ng ito ay pinatawad na ng ating Panginoon. Sabi po nung Hebrews 8 verse 12, ang ating mga kasalanan ay kinalimutan na niya. Kung ang Diyos mismo ay nakalimot sa kasalanan mo, bakit mo pa ito binibitbit? Patawarin mo rin ang sarili mo. Huwag kang pakulong sa kasalanan. Ayaw ng Diyos na ikay maghirap, kundi gusto ng Diyos magkaroon ka ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Isa pang bagay na ating makikita sa talata ay yung sinasabi sa Isaiah 44:22, letter C. Ika'y manumbalik dahil tinubos na kita at pinalaya. Kapatid, manumbalik ka. Ikaw ay tinubos at pinalaya ng ating Panginoon. Maniwala ka, ang salitang tinubos ay nangangahulugang may nagbayad para sa iyo. At ang kabayaran ay hindi pera. Dugo ni Jesus ang ibinayad para sa iyong kalayaan. Amen. Purihin ng Panginoon. Sabi nga ng Ephesians chapter 1, verse 7, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad sa ating mga kasalanan. Salamat, binayaran na ng ating Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang buhay. Purihin ng ating Panginoon. Hindi na tayo naghirap. Ang kailangan lang natin ay sumuko sa ating Panginoon. Tandaan natin, ang pagbabalik sa Diyos ay hindi mahirap. Binuksan na niya ang daan. Hindi mo kailangang maging perfect bago bumalik. Bumalik ka dahil mahal ka ng ating Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Kailanman hindi kanya itataboy pag ikaw ay lumalapit at humihingi ng kapatawaran sa Kanya. Muli, mga kapatid, sa tatlong bagay na ito, ang tanda natin, ang kasalanan mo'y pinawi na ng Panginoon. Naglahong ulap, wala man lamang kabakas-bakas. Tinubos ka na, bumalik ka na sa Diyos. Pagkakataon na natin, lumapit at manumbalik sa Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Huwag kang manatili sa galit. May bagong simula para sa iyo. Hindi bukas, hindi makalwa. Ngayon na ang panunumbalik muli natin sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin ng iyong kapatawaran. Salamat dahil hindi mo kami tinitingnan batay sa aming nakaraan, kundi sa biyaya mo. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, linisin mo kami ng iyong dugo, pinalaya mo na kami, at ngayon, nais naming manumbalik sa iyo. Tanggapin mo kami muli at patatagin ang aming pananampalataya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen.